Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na hinangos sa The World Needs a Father movement. At ito po ay hinihimay-himay natin para lalong maintindihan. Pero syempre, kagaya ng palagi naming sinasabi, ay importante po na hindi lang information ang ating naisin, kundi yung talagang application. Ano po? At kasama po natin sa ating programa si Paring Allison ko. Paring Allison, blessed weekend sa iyo. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Samahan niyo po kami muli dito po sa ating programa. At syempre si Paring Pastor Mark. Blessed weekend mga pare at blessed weekend mga paring Jebo, paring Allison. Yan. Blessed weekend. Ganda ng jacket ha. Parang napanood ko na yung jacket na yan. Hiraman kami rito. Tayo po ay nagpapasalamat na magkasama-sama ulit. Bago tayo dumiretso sa ating pag-uusapan, promote muna natin ulit, no? Paring Pastor Mark, yung event natin this coming July. Malapit July. na. There is a storm coming. There's a storm Pero coming. yung storm po na ito ay apelido. Yun. Yung ating international mentor and actually head of The World Needs a Father. Dati po ay si Pastor Cassie Karsten. He's still with the movement, no? Yes. Pero ang kagandahan kasi kay Pastor Cassie, he believes in passing on the torch. Yan. Yeah. Kaya hindi po yan ibig sabihin na nawala na siya sa eksena, but intentionally, kaya nga movement kailangan meron kang humility and desire also to empower other people. Yeah. At ang kanya pong na-empower this time for the international ministry ay yung ating kasama, kaibigan, madalas nating kasama sa South Africa ito, no? Si Vian at yung kanyang may bahay, si Riet Storm. Yun. The At storm is coming. a storm is coming. At ito po ay tatlong bagay po ito, no? Una is The World Needs a Father training. So marami po ang nagtatanong dito, no? Kailan. So ito na po, finally, meron po tayong dalawang major events. Of course, we would have pocket events no in between. Pero yan po ay depende sa mga mag-host ng ilan sa mga activities nila. Pero ito po yung talagang we can say open to the public. Before we announce sa Cebu ito, kaya lang nagkaroon po kasi ng development dahil sa alam naman natin yung surcharge sa eroplano and then yung cost ng travel ngayon is very expensive. So we decided to make it more affordable para sa amin. Kaya kayo na lang na taga Cebu ang pumunta dito. Hindi mo Biglang ganun biglang ganun, binaliktad. Hindi mo. We still plan to go to Cebu in the future kasi talagang gusto natin sa Visayas and even Mindanao, no? Yeah. Kaya lang for this visit, ang events natin would be in these are the World Needs a Father Philippines events. Yan po ay sa CCF Center. Pastor Mark, Yes. pakibigyan tayo ng details. Sa July 7 and 8 at CCF Center. CCF Center is located at Ortigas Avenue, corner C5 Road sa Pasig. So, lahat po kayo invited, men and women, both men and women, because meron kami mga topics sa Even singles. motherhood. Okay, mga singles din, pwede. Yeah. May couples, singles, even yung mga bata, pwede. Youth. Because lahat naman tayo ay, let's say, kahit na hindi ka tatay, ikaw pa din ay leader, di ba? Ikaw ay nagme-mentor ng mas nakakabata sa'yo, siguro, Yes. kapatid mo, or whoever. So, ito mga prinsipyo naman na ituturo ay mga universal principles, di ba? Na na-apply to everyone. Kaya lang naman ako nabanggit yung mga women kasi meron topic on the mother desire, Yes. may topic on single motherhood. Yan. Maraming single mothers, di ba? Parang Yes. Arison dito sa ating bansa. Single So, mom. talaga makikinabang kayo sa training na ito. So July, July 7 and 8 at CCF Center yan, sa Pasig sa yan. Pasig. Tapos, sa July 10 and 11, sa Baguio naman. Yeah. CCF. No, not necessarily CCF Baguio. No? CCF Baguio. Yung venue natin ay? Venue, yung Small World Christian School. Yan. So that is the venue. That is on July 10 to 11. So kung nasa norte kayo, bandang norte, Baguio, or your surrounding regions, you are all invited to join doon sa Baguio. Yan.
So kung sakali po na gusto nyong mag-attend sa Baguio pero hindi kayo taga doon or taga Norte, welcome ho kayo. If you're looking forward maybe sa experience na makatravel din doon muli, or perhaps yun yung open schedule nyo kasi weekend yan eh. Yeah. So you are welcome. Ang importante lang po dito is you register early, pero wag ho kayong para bang kabahan dahil ang pangalan ng venue ay Small World. But it's a big venue, no? Yes. Pangalan lang ho yung Small World. Okay. Pero kailangan kayo mag-register kasi baka mamaya po ay biglang mapuno yung ating mga slots, no? Yun. So kahit sabihin nating kaya naman ng venue, kaya lang of course may mga limitations po. So we will post this immediately pagka na-finalize na po natin yan kasi nga nagkaroon ng mga changes. And this will be announced formally sa ating The World Needs a Father Philippines Facebook page and even sa website ng The World Needs a Father. So if you want to become a trainer, certified trainer, this is the way to start it. If you have a family ministry or maybe considering to have one sa inyong church or ministry among single parents, ito po, ito yung mga materials na yan. Yung mother design, palaging tanong yan. Yeah. Actually, matagal na ho yan. Tinatanong tayo na, paano yung mga nanay? Hindi ba kasali? Ito na po ang sagot Yun, dyan. No? The mother design is a partner material to The World Needs a Father. Yeah. And marami akong trainee na kasama mga misis. Yun. At napatunayan natin mas effective, no? Kasi yung misis talagang ibinabaon niya sa ulo ng kanyang mister, no? Yung mga prinsipyo. At nagbabago talaga. Pero ang point po natin dito, kasi talaga maganda yung parehas kayong natututo, you align, experience din natin to, di ba mga pare, yung minsan yung report sa atin ng mga tinetrain natin. Pagka meron silang pagbabago na gusto, pagdating sa bahay, sabihin lang nung misis, ano na naman yan? Wala na, guho na ang pangarap, di ba? So sabay na kayo. Sabay na. Kung kayo ay merong alignment, it's easier to start the change. Yan. Kaya abangan nyo po, The World Needs a Father Philippines Facebook page. Paki-like po yan and then you can follow that page because we will post it in the near future para po sa bawat isa sa atin. Okay? Yun. So yan po. At sana maging maliwanag po yan. Okay, ngayon po ang ating pag-uusapan dahil ito ay preparasyon na rin para dun sa training na ito. And for people who have no knowledge, ano ba itong The World Needs a Father? Ito po yung pundasyon ng ating mga pinag-aaralan. Yung responsibilities ng isang tatay. What are the responsibilities of a father? Magugulat ho kayo and maybe I can start with a question na saan ba nanggaling yung konsepto nyo ng role ng isang tatay? Saan nyo nakuha? Di ba? O kayo mga tagapakinig, saan nyo nakuha? Most likely ang sagot, kinagisnan. Yan yung aming kinalakihan, yan ang aming alam. And alam niyo ba na meron tayong makikitang mga aral sa Biblia na nagpapaliwanag sa atin ano yung kailangan nating gampanan. And since these are responsibilities, pag hindi po natin nagampanan ito, syempre merong corresponding effect. No? Yung wrong input or no input will have an effect sa ating mga anak, sa ating sambahayan. Kaya nga sinasabi natin na importante hong pinag-uusapan to dahil gusto nating maging equipped, gusto nating maliwanagan ano yung responsibility natin. At madalas, ang tanong sa amin, bakit the world needs a father? Yan. So, siguro bago tayo dumiretso dun sa responsibilities, bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pare na sagutin to. Okay, so tingnan po natin, bakit the world needs a father? Kasi madalas na sinasabi, parang Alison, bakit? Di ba kailangan mga nanay? So sa iyong encounters naman, how do you answer that question? Bunga po ng mga matagal na mga research at meron na rin po mga bagong mga research ngayon and studies na nagpapatunay po that every social issues, pakinggan nyo po ito, every social issues can always be lead
towards fatherlessness. Sabi nga nila, kapag hindi mo alam ang problema, hindi mo mabibigyan ng solusyon. So ang problema daw dito ay ang kawalan ng ama sa tahanan. And this can be defined broadly kung ano ibig sabihin ng fatherlessness, na ito ay hindi lamang physical absence. Marami pong components po ito. Kapag abusive po si tatay, it will fall under fatherlessness. Kapag emotionally distant, no, si tatay, it will also fall under fatherlessness, at marami pa pong iba. Kaya't magandang tignan po natin na ang sinasabi po ng pag-aaral ngayon, at even noon pa na pinatutunayan ng mga bagong pag-aaral, ang kawalan daw ni tatay, no, ng ama sa tahanan that are actually leading their household ay will lead towards various social issues na kinakaharap po natin ngayon. Para maiwasan po ito, kailangan po natin maunawaan at ma-address ang matutunan ang mga responsibilidad po ni tatay upang sa ganon ma-arrest po natin itong mga issue that is besetting our society right now. Fatherlessness. Yan. Paring Pastor Mark, ano ba ito? Ibig sabihin ba namatay na yung tatay? Hindi. Ano yan? Maraming categories siya, yung fatherlessness. Of course, part of it yung na-orphan ka. Kung namatay yung tatay mo, yun ang experience mo. And malukot po yun. And we need to recognize that that is a reality. And we need to recognize na kung yun ang sitwasyon, yung acknowledging na yun ang nangyari sa buhay mo at God allowed it to happen sa buhay nyo. But that is just one category. Pero maraming fatherlessness. One is yung pinag-usapan nga natin in the previous episode, yung tatay mo is passive. That is a sign of fatherlessness. In other words, wala siyang emotional contribution sa inyong relationship. And basically, nakakaroon ka ng void in your heart at kulang ng pag-ibig ang iyong puso at hindi mo tuloy na tutunan to look at God as your heavenly Father kasi you never experienced the love of an earthly father. Passive. Another one is yung tinatawag natin yung punitive, yung abusive or angry na father. Na kung yung tatay mo, isa yung experience mo, may verbal abuse, even physical abuse, or perhaps even sexual abuse, that is a category of fatherlessness, yung punitive father. Meron din dyan yung, actually ito yung napapansin ko, ito yung common ngayon, yung permissive na father. Yung permissive na father, yung lahat okay lang, pinagbibigyan ka lang. Pinagbibigyan ka lang. Pagtingnan mo yun, parang ang sarap, di ba? Yung tatay mo, lagi kang pinagbibigyan, di ba? Paring Jebo. Pero, actually, marami siyang negative effects. One is because you lack discipline, you become irresponsible. Paglaki mo, dahil sanay ka na sa buhay na ikaw ay tinutulungan ng iyong tatay, ngayon at let's say na wala na siya sa buhay mo at namatay na siya, hindi mo kaya, you cannot stand on your own 2 feet, ika nga. Kasi sanay ka na may nag-aalaga sa iyo . And then another, wala kang boundaries . Kasi nasanay ka sa buhay na walang boundaries. So therefore, nagiging entitled ka. So it doesn't really help you . So maraming mga categories ng fatherlessness . That sa experience natin, one way or another, we fall under those categories. Yan. At isa pang bagay siguro na pwede nating idagdag, minsan yung seasonal, no, na fatherhood. No? Kasi minsan talagang ano ito, depende. May mga times na nasa success season yung fathers. So dahil ang focus niya is to be stable, to succeed, walang time sa mga anak. Minsan naman nasa midlife crisis naman, no? Minsan parang biglang nagbago yung takbo ng buhay. So yan mga bagay na factors that although your father may still be alive, pero yun nga sabi ni paring Pastor Mark, yung input kasi, yun ang challenge dun no? Kaya sinasabi natin, hindi lang wrong input, but no input. Siguro, dagdagan ko lang parin Jebo, dahil ito ay isang unique sa ating kultura. Yung, kasi marami tayong mga pamilya na OFW. Yes. So, di ko naman sinasabing hindi maganda yon, pero bago kayo mag-decide na magtrabaho overseas,
just think about it. Kasi nabanggit din paring Jebo yung seasonal eh. Yung OFW pwede maging seasonal yun. Yes, yes. Tatay ka lang pag nasa bahay ka. So, anyway, ang aking recommendation lang is you really need to pray about it. Ipag-pray mo, you need to think about it, di ba? Kasi may ano yan eh, may tawag dito, may trade-off yan eh. Yes, yes. Pag ikaw ay nagtrabaho overseas at nawalay ka sa presensya ng pamilya mo, ng mga anak mo, may trade-off yun. Ang trade-off is, maaring economically, mas guminhawa kayo, mas mapaprovide mo yung pangangailangan ng mga anak mo financially, yung pamilya mo, but yung emotional presence mo, yung emotional support mo naman, nawala naman. So may trade-off siya. So just think about it pag pray nyo, kasi it's possible na sabihin mo in your mind, pagka nakaipon na ako ng certain amount, magkatrabaho lang ako ng let's say 5 years, tapos uuwi na ako. Pero hindi mo alam, after 5 years, malalaki na yung mga anak mo. Yeah. So, na-provide mo nga yung mga pangangailangan nila financially, sa school, pero yung meron kayong disconnect, di ba? Yung relationship nyo. So, yun ang trade-off na sinasabi. And to really think about it, kailangan pag-pray nyo, pag-isipan nyo, is it really worth it? Yeah. Tama. Actually, maganda ring banggitin natin to ngayon, kasi hindi pa natin napag-usapan to yung mga OFW parents or those who are considering. So kasi yung topic naman natin talks about the responsibility. Lagay natin sa setting ng isang OFW. Yeah. Ngayon kasi na may crisis, madalas ko naririnig yan. Ang solution ng marami, mag-a-abroad. Yan ang pangarap talaga. And sadly sa ating bansa, yan ang parang quick fix, Parang ang quick fix in a way, kasi halos karamihan ng mga sambahayan ngayon merong family member na nasa abroad eh. Malaki sweldo eh. Malaki sweldo. Malaki talaga. Tapos syempre nakikita mo yung iba umangat, parang wow, So yun yung parang naging way to go, way forward, Pero kina-clarify nga natin, maganda yung point ni paring Pastor Mark to really think about it, pray about it. So I would suggest several things. Una, yung season kasi importante. Ang marami nag-iisip na total bata pa, yan ang perfect time na umalis. Actually, yan formative stage yung maliliit yung mga bata. In fact, yan po ang mas kailangan nila yung presence. Sa mga nakausap ko before, ang nagiging problem, absent sila during the formative years. When they return, halimbawa teenager na yung mga anak, ang problema sa teenager, kahit na hands-on ka sa mga anak mo, by virtue of their development, nandun sila sa peer impact years, kahit hindi kayo nag-abroad, mararamdaman nyo ito by age 12, more or less around that time, medyo nag-gravitate sila patungo sa kaibigan. Minsan with dating daddy, mommy, naku, pagdating ng panahon niya, ayaw na magpasundo sa iyo, ayaw kang makitang kasama, because they want independence. They want to show that they are maturing, which is also good in a way. Pero yun nga, kung inaakala mo na umalis ka, pag uwi, you can easily reintegrate. Ibang storya ho yun. Kaya nakakalungkot. Pangalawa, hindi lang yung season na yan, kailangan talaga planuhin Kasi magkano yung kikitain mo, hindi ba talaga kaya dito yan? And ano yung mawawala? Yung trade-off na binabanggit ni Pastor Mark. Dahil wag ho kayo mag-compute based on financial computation lang. What do you lose in the process? Di ba? May mga bagay na walang presyo pero may halaga sa buhay natin. So isipin din natin yon, ano yung mawawala doon. And then isa pa, ito napakahalaga for OFW families or even yung considering, kailangan pag-usapan ng buong pamilya. Kasi alam mo yung pattern, nag-speak ako sa isang grupo, mga OFW, ang unang alis, iuutang. So unang alis, pambayad utang. Hopefully mabayaran. Pangalawang alis, pangbawi sa mga anak. Kasi nag-abroad ako, so dapat kahit papano maramdaman nyo na nasa abroad ako. So luho, so may mga extra biyaya. And then, ang nagiging problem din kasi, minsan, habang tumatagal ka sa abroad, nawawalan ka na ng interes sa mga trabaho dito. Anong ibig sabihin? Malaki kita mo doon. Same work, pag uwi mo dito, ang layo. Layo. So ang thinking ng marami, business.
Ang problema, kung hindi ka naman talaga marunong sa business, kahit may puhunan ka, itatapon mo lang lahat yun. So, kaya ko sinasabi po yan dahil diyan natatrap yung marami na naging perpetually absent na. Kasi nga, magkano lang kikitain ko pag nandyan ako, magkano lang. So, wala namang option dito. So, ang nangyayari tuloy ngayon, hindi ka nag-develop ng credential mo for work dito sa Pilipinas, kahit na tumataas yung work mo sa abroad, and then dissatisfied ka na sa possible income sa Pinas kasi maganda yung work mo sa abroad. So, ang option ng marami is business. Kung hindi mo inaral, hindi suited para sa iyo. Ayan na, talagang matatali ka na ito na talaga. Kumbaga, nagsimula ka na may planong umuwi hanggang later on you realize na ito na yung buhay mo. You become absent forever. So, yung planning po is very important. And then explain to the children na yung pag-alis would be temporary just to earn para merong puhunan. Kung pag sinabi kong puhunan, not necessarily for business, but to give you enough para re-establish ka dito in the meantime. Isa pa, may nabasa ako doon sa isang article na came across ko. Ang alam mo, ang nasa isip ng marami talaga pag nag-abroad, bahay, condo, bahay, liability ito Dapat muna yung establish mo yung income generating. Yun, no? Either you prepare yourself for work diyan o kaya maybe hindi pa panahon para magtayo ng bahay. Yung nabasa kong article is based on statistics na Bulacan, Batangas area, Laguna I think, and even somewhere Cavite. Ang daming mga unfinished houses. Sa gitna ng mga... Hindi ghost project yan. Hindi ghost project. Sa gitna ng mga rice field. Okay. Yung mga malalaki na, yung alam mo yung nabuo pero hindi na natapos. Ngayon, kaya nga naging ganun kasi parang ang naging plano, mag-abroad ako, padala ako paunti-unti. Hindi naman natapos. I-execute nyo. Gawing bahay. Bandang huli, hindi natapos, natapon ang pera, tulog ang pera. Whereas kung medyo napag-aralang mabuti, baka magandang yun nga, pwedeng maging way to generate income. Kaya yung income generating should be prioritized kasi if you want to go back home permanently, kailangan may sasalo sa'yo financially. At yung income generating na yun must be something na bago pa lang kayo umalis, pinag-aaralan na. Kasi nga pag hindi, talagang matatahali ka. Pag kumikita na malaki doon, ayaw mo nang bumalik dahil nagbigay ka na ng ng benchmark na mas mataas doon sa usual So now merong struggle. Ang masakla pa diyan, itong naobserbahan kong isa pa. Minsan yung mga anak nasasanay na wala na yung tatay. Na they have a good relationship pag magkalayo. Yes, O yung tatay ganun din. Hindi niya kaya yung everyday presence. So may mga cases na nakita ko umuwi ng Pilipinas. Pero yung trabaho dito, yung trabaho na maglalayo sa pamilya. Ibig sabihin, umuwi, nasa Pilipinas, pero yung work dito keeps them away from the family. Nakahanap ng trabaho na maglalayo sa pamilya. Bakit? Kasi pag magkakasama, nagkakagulo. Yan ang problem. Kasi nga, hindi na kayo sanay na magkakasama. Yung mga anak, hindi sanay. Doon yung tatay nila o yung nanay nila. So, they would rather na mas masaya ako pag wala si tatay. Hindi na sabihin yun outright. Pero ang isang kilala ko yung isang, sabi nung isang daughter siya yung pag yung tatay daw niya nasa bahay, palautos. Utos ng utos. Kaya asar na asar daw yung tatay. Mas gusto niya pag nasa abroad yung tatay niya. Mas tahimik yung buhay. Nasanay na yung sabi mo, nasanay na wala. Hindi naman masama mag-utos sa anak Pero sinanay mo ng ganun Kaya yun. Yung isa naalala ko pa, yung sinasabi nga nila na pag nasa abroad, kaya maraming unresolved conflicts daw ang OFW families. Isa daw is pag nasa abroad, hindi mo maaway. Kasi baka hindi mo padala At saka siyempre, pag inaway mo, ayaw mo naman may emotional baggage sa doon, di ba? Baka mamaya sumama sa iba. Parang leverage pa yung padala Oo. Kasi siyempre, nasa abroad, aawayin mo ba? Pag nandito daw, hindi nyo mapag-usapan yung issue. Kasi sandali na nga lang nandito, inaway mo pa. Di ba? So, nangyayari ngayon,
parang yung mga issue hindi talaga ma-discuss. Yeah. Kasi walang setting na ideal eh. Kaya hindi ko sinasabing lahat ganon. I believe na there are some na nag-work yan. Pero special yun. Hindi yan ang norm. Kaya po, I would say na talagang yung plano napakahalaga. Hindi ito isang maybe you are solving a financial problem but you are creating another problem by solving one problem. So, wag lang tayo tumingin sa finances. No? Wag lang. Kasi ang daming bagay na i-consider. So, having said that, eto, para maintindihan ng mga tatay na hindi lang pala pinansyal ang kanyang role, ano ba yung mga roles na ito? So, sa The World Needs a Father, we have 4. Yeah. No? So, paring Allison, can you give us an idea? Ano ba itong 4? Ang 4 na responsibilidad po ng isang ama mula po sa The World Needs a Father na siyang pinanghihikayat po namin sa inyo, ang unang-una po dito yung establishing moral authority. Huwag po kayo mag-alala sapagkat hihimay-himayin naman po natin itong 4 na to sa mga susunod na mga episodes natin, kaya't aabangan po ninyo ito. Ikalawa po dito yung conferring identity. At ang ikatlo po ay ang providing emotional security. At ang pang-4 po ay yung affirming potential. At sa punto pong ito ay sa sentro lang muna po tayo sa maunang bahagi po ng establishing moral authority. Yan. Ngayon, gusto po nating linawin din na ito po ay hango sa relationship ng God the Father with the Son. No? Yeah. During the baptism of Jesus and the transfiguration, yan po ay matatagpuan natin sa Gospels. Yeah. At pinaliwanag sa atin yung what kind of relationship they have. And from there, we can learn yung pong importanteng role ng tatay. Kaya mapapansin nyo, baka hinihintay nyo yung financial. Walang binanggit. Pero syempre, nakapaloob yun doon. Pero mapapansin po natin na yung financial, ano na yan kumbaga, resulta na yan pag inayos natin tong mga bagay na ito, it will come. Pero hindi po yan ang pinaka-highlight ng lahat ng ito. So as mentioned, ay pag-uusapan natin yung moral authority. Why is this important? Ano ba ito? Well, in many ways, pwede nating masabi na ito po yung pamantayan ng tama at mali. Kailangan klaro. Pangalawa, yung ikaw mismo na mapakinggan ka ng mga anak mo. Kasi kahit naman, una, siyempre, sa panahon natin ngayon, nakakalito Ano ba yung tama at mali, ano? Ang generation natin is a confused generation. Ang daming naririnig na boses, with the internet, with the globalization, yung dating pamantayan na pang Pinas lang na-invade ng mga values ng mga pinanunood nating mga pelikula galing sa ibang bansa. Kaya nga lahat naman siguro ng nakakaalam ng magagandang Pinoy values from before, alam natin na uglaho yung mga yun Bakit na ipagpalit? Bakit nawala? Kasi nga little by little napasok sa atin yung mga kulturang hindi naman sa atin. Yeah. And then, dagdag pa natin, pamisan po, pag hindi alam ng tatay to establish the moral authority, he may know what to do. Pero kung hindi naman kinikilala yung leadership niya, wala Kailangan talaga makita na tayo, nire-reclaim natin yung ating leadership role. And it's not easy, no? Kasi marami nga nanggaling sa, minsan may mga problema. Naalala ko yung isang nabanggit sa akin na, ang hirap, pastor. Kasi nagtahanan sila Sabi, tahanan kami. Pagka ngayon sinusuway ko yung mga anak nyo, huwag gagawin to. Parang laging binabalik daw sa kanya, ikaw nga. So, hopeless na ba yung ganon? Of course, the answer is no. Hindi naman. Kaya lang, kailangan nating maintindihan, as human beings, we will make mistakes. Pero hindi ibig sabihin nito, wala na tayong way to regain yung ating moral authority. So pag-usapan natin, paano ba ito? Ano bang kailangan natin gawin? So Pastor Mark, moral authority, bakit ito importante para sa atin? Well, yung authority kasi tina-transfer ng Panginoon, i-delegate niya yung authority sa tatay primarily. So yun ang model ng Panginoon. Ang problema kasi, yung authority na abuse throughout history. And in fact, sa Pilipinas, talagang abuse din siya I mean, lahat naman tayo pamilyar sa salitang authority. Diba? Halimbawa,
May authority tayo sa school, yung teacher natin. Yung authority sa trabaho, yung mga boss natin. Yung authority sa gobyerno. Pero ang tanong, moral ba sila? And nasanay tayo, in fact, baka yung mga iba nakikinig sa atin o nanonood sa atin sa Facebook or sa YouTube, ay when you think about the word authority, baka you have nako-conjure kayo ng mga images sa utak nyo na mga hindi magagandang experiences ninyo. And in other words, you don't like authority. Yeah. And it's possible because dito sa buhay natin sa Pilipinas, we have encountered a lot of, sabihin na natin, bad authorities. Di ba? I mean, sa gobyerno lang maraming bad authorities. And therefore, we don't like the word authority. Ibig sabihin, we don't like the word authority. We don't trust them. Yeah. Inisip natin, yung mga authorities, abusado, they're only after their own interest, di ba? Selfish sila, and worse, abusive. So, let's say, may experience kayo, yung authority figure nyo, let's say, well, sad to say, yung tatay nyo, abusive. So, therefore, ayaw nyo, you don't like it. So, but, ang tinuturo po namin sa The Word is a Father is there is an authority that is pure authority, pure and moral authority. And that is, of course, the authority of God, the authority of Jesus Christ. And that is the authority that every father should have. Yun ang pinaka-foundation ng ating role, diba, bilang isang tatay. So, marami siyang mga facets, di ba? And I think we will discuss it sa episode na ito. And maaaring baka next episode natin, pag-usapan pa natin, kung di natapos na yun. Di ba? But one aspect ng isang leader or father with moral authority is he submits to a higher loyalty. He is a servant leader, di ba? Ang isang modelo nito si Jesus Kasi nung si Jesus, nung kausap niya yung mga alagad niya, yung pumipwesto. May isang kwento, pumipwesto sila ng kanilang posisyon. Diba? Sabi si John ba yun, tsaka si James. Diba? Sabi nila, Lord, when you establish your kingdom, let one of yung nanay John and James, let one of my sons sit at your left and one at your right. Grabe. So, in other words, they were seeking positional authority. Diba? So, sinabi ni Jesus, diba, you don't know what you are asking. And then he gave this very important statement na nakasulat to sa Luke chapter 22 verse 26 to 27. Sabi niya, the kings of the Gentiles, yung mga hari dito na mga hentil, yung mga hindi Hudyo, di ba? They exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. So basically, sinasabi ni Jesus, na-observe nyo yung mga authority figures dito sa mundo. They are very abusive, they're very authoritative, and then he said it's a very important statement sa kanyang mga alagad. Sabi niya, not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. So, Jesus is teaching them a very important principle. Ito yung principle ng authority from under or servant leadership. Actually, nung sinabi ni Jesus to, bagong prinsipyo to nung panahon niya Ngayon kasi, na-observe na natin siya Pero nung panahon ni Jesus, this was something na totoo ba yun? Kasi it's an alien, out of this world concept Kasi sanay sila sa abusive authoritative authority. So isang katangian ng isang moral authority is he serves, di ba? He serves his people. It's a selfless submission to a higher calling, a higher purpose, and then with steadfast loyalty. So napaka-importante yun na you are a person who leads with moral authority, na yung mga tao that you're serving, bilang isang tatay, yung mga anak mo, yung asawa mo, you serve them. Diba? You authority from under. Ang pinakasimpleng definition ko doon is kailangan tingnan mo yung asawa mo, yung mga anak mo, how can I bring them to a better place? Diba? How can I bring them to a better place? At gagawin ko lahat sa aking kapangyarihan para madala sila doon. At actually, napag-usapan natin kanina yung OFW Pwede mo i-reason out, kailangan ko magtrabaho abroad para magawa yun, to bring them to. Pero hindi lang siya financial Financial is just one aspect Kasi maaaring mayaman nga kayo. Pero, let's say, sira naman yung pamilya nyo, hindi kayo nag-uusap. Diba?
baka Malayo ang kalooban. Malayo ang kalooban. Or let's say, yung anak mo, baka nagda-drugs, di ba? I mean, is that a better place? Di ba? So, yun ang ibig sabihin, you need to bring them to a better place, di ba? Ang parang correlation yan, yung the Israelites bringing them to the promised land. You want to bring your family to the promised land, to the land that God designed for them. Yeah. Diba? Yun yung authority from under. So that's one aspect ng moral authority. Yan, maraming salamat, no? At sabi nga natin napakahalaga nito dahil malaking responsibility ng ama ito. Ngayon, ang isang problema rin kasi rito, yung pasahan ng responsibilidad. Pag hindi malinaw kung sino ang dapat gumawa, ang hahanapan mo yung iba eh. Halimbawa, church. Si pastor bahala dyan. Samantalang responsibility ng father yon. Pero ang iniisip niya, dapat ikaw yan, pastor ka eh. O kaya naman, yung school yan. Kasi kayo nga, binabayaran niya kayo para gawin nyo ito. Or even blaming society. Ang totoo po, lahat ng bagay na ito na nasa labas ng ating pamilya, may impluensya talaga sila. Pero ang reality po nito, yung main responsibility, sa tatay talaga babagsak. At kailangan nating i-recognize yun. Dahil pagka maliwanag sa atin yan, alam natin na ganito pala kabigat yung responsibility. And that will motivate us to do our responsibility. So, usually, sa mga pamilya, pumapasok sa marriage at ang biro nga naging tatay, hindi dahil pinaghandaan ang pagiging tatay, naging tatay kasi nagkaroon ng anak. Di ba? Ang dali naman daw maging tatay, magkaroon ka ng anak, tatay ka na eh. Pero kung gano'n nagsimula, paring Allison, you start na, okay, naging tatay, without even knowing anything. Yeah. So, how do you start? Yung mga pinaliwanag ni Pastor Mark na ito yung ating responsibility. How do we start? Paano tayo mag-initiate ng change towards the right direction? Maliban doon sa sinabi ni Pastor Mark, no, gustong-gusto ko yun yung what is moral authority is submitting to a higher loyalty, no? Kasi kung wala tayong batayan, 'di ba? Mahirap kanya-kanya mo lang diskarte kung paano ka mag-exercise ng authority. Pero kung meron kang authority na masasabi natin na kinikilala, unang-una dito ang Diyos at ang kanyang salita. Kasi kung wala tayong basis, wala, relative lahat walang absolute truth So yun ang delikado po doon. Kaya ang pinamamanik po namin sa inyo yung maunawaan po natin as God has given us authority to lead our families, maganda rin po na maunawaan natin na authority na to ay nanggagaling po sa Diyos. Kaya abdicating it is another thing, di ba? Parang binigyan ka ng responsibilidad ng Diyos bilang ama at haligi ng tahanan, ngunit hindi po natin to ginampanan, parang may inuutos ang presidente, no, sa kanyang mga secretaries, at hindi mo ito ginawa, bawal po yun. Hindi po yun nakakatuwa. Ikalawa po dito, maganda rin po natin tignan na itong moral authority na ito ay hindi po yung binabanggit o naririnig natin malimit, yung positional authority. Dahil ito yung titulo ko ito yung position ko, sundin mo ko. Kaya nga nung naka-attend po ako dito ng training sa The World Needs a Father, first time ko po na-attendan, itong unang-una po nag-strike sa akin. Ano po ito? That exercising moral authority pala, it bestows benefits to your constituents or to your children and to your family. Sabi ko, ang ganda nito. Na ibig sabihin pala, nag-exercise ako ng authority over my family, over my children. Ang layunin pala noon ay para magbigay po ng benepisyo, no? Hindi lamang parang ang utos ng hari kahit kailan hindi mababali, di ba? Para bang kaya kuminsan nagiging marahas, nagiging malupit. Kasi nga parang natitreten tayo, hindi yata ako sinusunod ng anak ko. Kailangan isang sit-sit ko lang sunod ka agad kayo. Isang matinding tingin ko lang sumunod kayo. Parang natitreten ka agad. Kasi maganda po dito, yung namomodelo po natin una sa lahat na sumusunod po tayo sa higher authority, we have a higher loyalty, ang Diyos, kaya madali po sa kanila na sumunod din po sa atin. At nakikita nila, may benepisyo pala kapag sumunod kay tatay. Sa sinasabi niya, kasi siya mismo
ay sumusunod sa Diyos at nakikita namin ang benepisyo ng kanyang obedience. Yan. Napakaganda 'yon kasi talagang nabago yung yung kinagisnan. Yan. Kadalasan ang tingin ng tatay basta fear-based. Yan, Diba? oo. Ang mahalaga mapasunod mo, kaya ang ginagamit is fear. Nanlilisik na mga Oo. tingin. O kaya hindi ko kayo bibigyan ng baon Ayan. o deprive kayo sa privileges. Ayan. Yeah. O kaya sasaktan. Yan. Tingnan mo ang epekto Kaya minsan pagka naging independent na yung bata, wala na yung pangarap na lang lumisan. Kasi wala ka ng hold Yeah. Wala ka ng hold. So, and then you create scars along the way. Kasi nga, hindi nga yun yung tamang paraan. At the same time, ang nakakalito. Kasi nga, sabi mo nga kanina, yung utos ng hari hindi mababali. No? Parang basta, sinabi ko. Kahit minsan palubog na yung bangka, basta, sinabi ko. Di ba? Yung wala na sa hulog, pero pinangatawanan na lang kasi nasabi na . No. Kaya nga, we always say na ang goal natin, and we learn this from the World Needs a Father, Yeah. is to present ourselves not as perfect Yeah. fathers, but as sincere Yes. fathers. Yes. Malaking kaibahan yun. Yung perfect, walang ganon. Okay, yung sincere is somebody who may fail, Yeah. pero babalik siya. And creating the right accountability structure sa tahanan. Yeah. Mga anak, tulungan niyo ako to become a Yes. good father. I need your help. Amen. Merong admission ng imperfection, admission ng weakness, admission ng pangangailangan ng tulong because you are sincere. Gusto Yes. mo kasing ma-improve . Yeah. Pero kung ang pinoproject mo perfecto, syempre nagkakamali ka. So ang mangyayari ngayon, basta sinabi ko na, yun na yun. Yeah. Ayan na, ikaw na ang template, ikaw na ang mahusay. Meron pa nga mga iba, pipilit pa yung, basta ang importante yung sinabi ko, hindi yung nakikita nyo sa akin. Yeah. Patay tayo dyan. So anong klase, no? Yeah, dagdagan ko lang yung maganda yung sinabi ni paring Allison. Na yun nga, yung pure authority intends to bestow benefit to other people. Yes. So in this case, ito yung pamilya mo. Ang ibig sabihin nun, the way you communicate to them, kaya ako kayo binibigyan ng utos o kaya ako kayo dinidisiplina is because this is for your benefit. Importante yun Kasi parang yun yung sinasabi nyo na, ay hindi, basta ako yung hari, ako yung masusunod, di ba? Pagka kasi ganun ng communication mo, parang hindi, para sa akin to Kaya ako ginagawa, Yes. para sa akin to. Galing. Para ako ay umasenso. Ako yung Gumandatingin, umangat o gumandatingin ng mga tao. Oo. Pero yung moral authority is you communicate to them. The reason kaya ako ginagawa ito is because I want to bring you, kanina nga, di ba, I want to bring you to a better life. I want you to benefit. So lahat ng ginagawa ko may purpose. Di ba? May purpose. At yung purpose na yun ay para sa inyo. Yeah. 'Di ba? Kasi ito yung base sa basahin ko lang yung sa Bible, yung Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 3. Ang sabi ng Panginoon, these are my commands, decrees, laws that I want you to observe, 'di ba, in the land, 'di ba, which I am calling you that you will possess, where you will go. And then meron siya mga amazing promises dito. Sabi niya, so that you may enjoy long life. 'Di ba? So that it may go well with you. So that you may increase greatly in the land flowing with milk and honey. So basically, sinasabi ng Diyos, sundan nyo yung mga utos ko. Pag sundan nyo ito, it will benefit you. Yan. Diba? Yeah. It will go well with you. You will increase greatly. You will experience a good life. Yeah. Ang example ko lang, paring Jebo, yung alala ko nung dinidisiplina ko yung mga anak ko. Diba? Nung maliliit pa sila. Kasi nung maliliit pa sila. Mas malaki na Eh, ngayon kasi kaysa sa'yo. Mas malaki na sila sa akin Kaya nga ngayon, Nakita ko yung laki. kaya Tangkad. ngayon, hindi ko na pwede disiplina. Pero noon, dinidisiplin ko, pinapalo ko sila And alam ko, maybe may ibang mga takapakinig sa atin, no, nanonood, hindi masyadong naniniwala sa palo. Pero kami, in-establish namin yon. So meron kami na hindi kami 10 utos may tatlong utos kami. Tatlo lang. Tatlo lang. Tatlo lang. Summarize. So, one is you obey your parents, obey mommy, daddy. Number 2, you respect mommy and daddy. And number 3, you always tell the truth. Yun ang 3 rules namin. So sabi ko sa kanila, kapag ni-violate nyo yun, papaluin namin kayo. The rest, okay na. Pwede pag-usapan. So, of course, siyempre, 5 years old, diba?
ang lilit makukulit So, pag disobey sila, Mana sa tatay. mana sa tatay, sige na, matrouble pa ako. so nag-disobey. So sabi ko, anak, anong mangyayari? Di, miyak na yun. Alam niya Kasi pinag-usapan na namin yun, palo. So, pinalo ko, iyak siya, iyak din ako. And then, yakapin ko siya. Sabi ko, alam mo anak, mahal na mahal kita. And then I will explain. Sabi ko, the reason why ginagawa ko ito, dahil dinidiscipline ko kayo, is because one day, mag-aaral ka sa school. Di ba makakaroon ka ng teacher? Kung hindi kita i-train na mag-obey sa akin, hindi ko din mag-obey sa teacher mo. One day, pag lumaki ka na, makakabos ka, pag hindi ka matrain sa obedience and respect na yun, it's possible na yung boss mo, hindi ka mag-obey, hindi ka magre-respect. So, ganun na yung communication. Hindi naman to para sa akin Para sa iyo ito So, yun yung moral authority. It intends to bring benefits to others. That's how you explain it. Pero pag laging ikaw ang beneficiary, hindi moral authority yun. Yun yung mga nasa, wag natin sabihin, di ba? Yung nasa Congress. Sila laging beneficiary. Hindi tayo Paring Mark, may naalala lang ako, sinabi ni paring Jebo ni Cunento ni Pastor Cassie Carstens. Kung minsan yung sinasabi natin iba sa ginagawa natin. Halimbawa na lamang ang bata, naalala ko yung sabi ni paring Mark kanina, galing sa school, tapos may bibigay na sulat na kailangan ang manggas daw ng uniforme, mga hanggang dito, hindi daw pwede long sleeve, dapat daw ganito daw ang short, gantong kulay, ganyan. At ang sabi ng magulang, ano ba naman yung eskwelahan ninyo kung ano-ano pinagagawa? Tayo daw ang unang nagba-violate at nagpapakita that we don't know how to honor authority. Kasi sabi nga, sino ba nag-enroll sa akin doon? Ang lilit naman ng bata, hindi naman kaya mamili ng eskwelahan. Magulang ang magulang ang nag-enroll doon, ang namili ng school. So, unang-una, tayo nagpapakita na, parang sinasabi natin in a way na wag ka magsabit sa authority ng eskwelahan, di ba? O kaya, dami natin nireklamo sa traffic, may nagpa-stop, ano ba naman tong ano na to? Kaya paglaki nila, marunong na rin sila, hindi ako magre-respeto rito. Yun, mga pulis, wala yan mga ganyan. So pag-iingatan po natin paano tayo magsalita. Minsan mga simpleng bagay na katulad mga komento na ito nag-iiba ng ng direksyon yung yung pagsunod parang naiiba yung authority. Pag-iingatan lamang po natin ito. Yan, maraming salamat. Napakaraming learnings at marami pa po yan. Kaya wag nyo lang kami basta subaybayan. Abangan nyo rin yung training natin na in-announce natin kanina. So dadako po tayo sa ating devotion sa pangunguna po ni Paring Allison. Samahan niyo po ako muli dito po sa ating devotional. Matatagpuan po sa unang Timoteo, 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for his relatives and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever. Salin po sa mabuting balita, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Ang talata pong ito ay this establishes a father as the primary God-given responsibility to provide. Okay? Pag sinabi nating to provide, ay hindi lamang po agad-agad natin naiisip yung pinansyal, but rather, mas malawak pa po ito. To provide, salin po sa mabuting balita ay kumakalinga, to take care of his family and household. So pag sinabi po natin to provide, this is not only physical, ibig sabihin yung pagkain, damit, shelter, di ba? Kung hindi, mas malawak pa po kaysa dito. Nandoon po yung emotionally caring, no? Ibig sabihin, mahalaga po sa atin ang damdamin po ng ating anak. Kinakalinga po natin ang kanilang pinagdadaanan upang maiwasan po yung mga tinatawag natin mga mental distress o mental stress na maaring bumabagabag sa kanila regarding sa kanila pong concern at aware po tayo sa mga pangangailangan
kailangan po nila sa mga kaibigan po nila. Minsan meron sila nakagalit na best friend nila. Paano ba i-handle ang mga bagay nito? Ano po ba ang mga magagandang na ituturo natin sa kanila patungkol po dito? Ano po ba ang kahalagahan ng pagpapatawad at ng paghingi ng tawad? Ito po yung mga emotional well-being na lubha pong mahalaga. Paano po ina-handle ang galit? Paano po maging masaya? Ang kasiyahan po ba ay nakasalalay lamang sa tangan-tangan natin mga nais na mga gadgets o mga gusto sa buhay? O kahit wala po ang mga bagay nito ay kaya po natin makontento? Bahagi po ito ng pangangalaga sa kanila pong mental at sa kanilang emotional well-being. Naroon din po yung spiritual well-being na kung saan ay inilalapit po natin sila, ipinakikilala po natin ang mabuting Diyos na atin pong sinasamba at atin pong pinaglalagakan ng atin pong pananampalataya upang makita po nila in an early part ng kanila pong paglaki na sa kanilang buhay po ay meron pong manlilikha na mapagmahal at kumakalinga. At dito po nanggagaling ang atin pong pagkalinga because naranasan po natin ang kalinga ng Diyos, kaya natututunan din po nating kumalinga sa kanila. And thereby, makikita po nila na at early part ng kanila pong paglaki na meron po tayong pinaniniwala ang Diyos. At dito po magsisimula sisibol ang pananampalataya po nila at naisin upang kilalanin at yakapin ang Diyos na ito. Sapagkat kung hindi po natin daw ito magagawa, ang paalala po sa atin that failing to do so is described as worse than unbelievers. Sa ganitong paraan po na pinapakita na tayo raw po ay mas masama pa kaysa sa hindi mananampalataya. Sapagkat kung mapapansin po natin, pagdating po sa pagkalinga, kung medyo isi-set aside po natin mismo ang mga sarili-sarili mga pananampalataya o relihiyon, ay makikita natin kung minsan, di ba, tama naman po, meron po mga hindi naman po talaga naniniwala kay Kristo, pero grabe nang magpakita ng pagmamahal sa kanilang anak, the physical presence, the emotional well-being and spiritual well-being ng kanilang anak, regardless kung tama o mali ang kanilang pinaniniwalaan spiritually, ngunit nandoon po yung pagkalinga nila, kaya malapit po yung mga bata sa kanila. Imbes na lumalayo ang kalooban, nalalapit sa magulang ang kanilang kalooban sapagkat nakikita po nila ang patnubay at pagkalinga ng kanilang lalo na po ng kanilang magulang, ng kanilang ama. At sabi pa dito, an equivalent to denying the Christian faith. Ibig sabihin parang we have denied na parang wala tayong Diyos. Parang yun ang sinasabi po dito kapag tayo daw po ay hindi po nag-provide o kumalinga sa atin pong pamilya. And reflecting a dead faith if neglected. Kaya mahalaga po na binibigay po sa atin dito ni Pablo is making actually a strong faith o a strong point rather that real faith, ang totoong pananampalataya, shows up in real responsibility. Ganun lamang po kasimple yun. Kung totoo po ang ating pong pananampalataya, naroon po dapat ang responsibilidad na yon na ipinagkakaloob po natin. Lalong-lalo na po sa ating pong pamilya. Kaya siguro pangwakas, nais ko lamang po bigyan ng emphasis lamang po dito na hindi po natin kailanman pwede i-substitute kung kayo man ay nagtatrabaho o nasa ministry sa pamilya po, sa ating pong responsibilidad sa pamilya, that providing for your family is part of your worship and obedience. At nandoon po yung spiritual leadership sa bahay, sa tahanan, at kasing importante lamang at kasing halaga rin po ng ating pong public ministry o ng ating pong pagtatrabaho sa ating pong mga boss. Kaya magandang paalala po to sa atin. Wala pong sinasabi po dito na mas mahalaga o matimbang ang isa doon sa isa, kundi alalahanin lamang po natin kung gaano kahalaga po ang ating unang ministeryo at yun po ay sa ating pong pamilya. Okay, maraming salamat at napakalinaw po ng ating natutunan sa pagkakataong ito. At dito po tayo nagtatapos mga kapatid sa ating programa. Muli, nagpapasalamat tayo kay paring Pastor Mark sa hapon na ito.
paring Alison ko at ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.